morning po, House of Prayer Church. Ay, good morning po sa ating lahat. Pwede po bang makarinig ng hallelujah? Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At pwede ba ang pakibati rin po ang ating mga kapatid? Nang pinagpala ka, tayo pong lahat ay umikot. Tayo ay magbatian. Maging po sa ating online world, good morning, House of Prayer. Pwede bang pakitype din po dyan sa ating Facebook Live ng hallelujah. At pwede din po ba, may I request po na i-fill in po natin yung mga upuan sa harapan. Dahil marami pa pong bakante sa ating harap, pwede po bang i-fill in po natin yung mga spaces ng mga upuan sa ating harap. Bandang harapan. Amen? Sige po. Praise God. Hallelujah. Sa oras po na to, tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay panandali ang yumuko. And let us welcome the presence of God in this place. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given unto us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw, panibagong pag-asa, Panginoon. And thank you, Lord, that this is the day that you have made, Panginoon. We will always rejoice, Panginoon, in your presence, Panginoon. We will delight ourselves in your presence, O Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga pong ito, Panginoon, na araw-araw naming nararanasan ang iyong yakap, Panginoon. Lord, ang iyong presensya sa bawat umaga, sa bawat araw. Lord, maraming salamat, Panginoon. Truly, that you are good, you are faithful, O Lord, and you are true. Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, to your promises, Panginoon, you will never fail us, Panginoon. We hold on and we cling to your promises, O Lord. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords, Panginoon, who was and is to come, Panginoon. Maraming salamat for your supremacy over our lives, Panginoon, and over this church, Panginoon. You rule in every lives of your people, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng gagamitin mo sa oras na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na mag-umapoy and you anoint each one of us, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang iyong mensahero sa umagang ito, Panginoon. Lord, anoint her lips, Panginoon, that none of us but more and more of you alone, Jesus, that will be lifted up sa lugar na ito at sa kaming mga buhay, O Lord. Ganon din, Panginoon, dalangin din po namin sa lahat na nabibigitan sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, your burden ay magaan lang, Panginoon, sa bawat buhay po na narito, Panginoon. Lord, we thank you na sa lahat, Panginoon, na nangangailangan ng lakas, Panginoon, ay palalakasin mo sa umaga pong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan, ng pag-asa sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat din po sa umagang ito, Panginoon, as we praise the King of Kings and the Lord of Lords, Panginoon. You are true, Panginoon, the King of all kings, the name above every name, Panginoon, who give us, Panginoon, the blessing, the hope, Panginoon, and our future, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Kumilos ka at patuloy din, Panginoon, na maranasan namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, use us, Panginoon, as a channel of your blessing, Panginoon. Use us as your vessel, Panginoon, for the advancement of your kingdom, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umaga pong ito. Ikaw lang, Panginoon, ang aming pupurihin. Ikaw lang, Panginoon, ang aming sasambahin sa umagang ito. None of us but more of you, O Lord. Lord, we thank you and we bless your name, O Lord. We exalt you. We glorify you. This we pray. In Jesus' name. Amen and amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Isang bagong umaga na naman at bagong araw ulit. Amen? Amen. Alam ko lahat tayo madaming pinagpapasalamat sa ating Panginoon. Pwede mo bang pakitanong ang iyong katabi? Kung meron po kayong katabi. Tanungin niyo po kung ano yung pinagpapasalamat niya sa Panginoon. Sige po. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa Panginoon? Alam kong maraming ginawa ang Diyos. So lahat po ba ay may sinagot? Amen. Dahil ganun kabuti ang ating Diyos. Amen. Ako din nagpapasalamat ako sa salvation na binigay ng Panginoon. Amen.
Dahil tayong lahat ay iniligtas niya. Dahil sa kanyang pag-ibig niya sa atin. Amen? Kaya sa araw na ito, let's give our best. Amen? Hallelujah! Oh, we thank you, God. Lord, we will celebrate your goodness. Wandering into the night, wanting a place to hide this very soul, this vagabond. And I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hey, hey. I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Those songs of my old friends, burden and bitterness, you can't just keep it moving. No, you will welcome it. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because he picked me up and turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Yeah. Lord, thank you. Oh, I lost another one. I am free. Lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. Hey, I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. Okay. Pwede po ba? Lahat tayo ay sasayaw. Amen? Lahat ng pinalaya ng Panginoon at lahat na binigyan ng Panginoon ng salvation ay tayo ay malaya sa umagang ito. Amen? Sino dito masaya o nagagalak na siya ay malaya sa kasalanan at siya ay niligtas ng Panginoon? We are free. Amen? Sabi doon sa awit, hell lost another one. Amen? Because we are free. Amen? Okay. Ready? Dancers? Paano yung step? 1, 2, 3, 8. I lost another one. I am free. Come on, church.
not the one. I am free. I am free. I am free. Have lost another one. I am free. I am free. I am free. Have lost another one. I am free. I am free. I am free. He picked me up and turned me around. Placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Because He picked me up and turned me around. Placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Yes. Oh, thank you, God. I thank God. Yes. Yes, Lord. Oh, thank you, Lord. You picked us. Oh, when I think about the Lord,
magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, thank you for your presence. Thank you, Lord. Lord, sa bawat ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, we thank you. We thank you for your goodness. We thank you for your love. Na kailanman, Panginoon, ay hindi nagbabago. Na kailanman ay hindi nagmamaliw, Panginoon. Lord, it's all because of your grace. It's all because of your mercy, Panginoon. And Lord, narito ang aming puso, Panginoon. Punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng kagalakan, Panginoon. Dahil sa kabutihan mo sa buhay namin, Lord. Lord, kaya Lord, narito kaming lahat ng mga anak mo, Panginoon, para ibalik sa iyo ang lahat. Lord, narito kami, Panginoon, para magpuri sa iyo, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya Lord, pakinggan mo ang aming awit para sa iyo, O Diyos. Para lamang sa iyo, Panginoon. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. I love you, Lord. Oh, yung mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Minsan pa, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life, yes, Lord, you've been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Oh, your goodness. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I
Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so. Goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought us joy. For we are changed, and all the hope we have, we place in you right now. We will say that you are good, all the miracles you've done have brought us joy. For we are changed, all the hope we have, we place in you right now.
King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Lord of salvation. Hallelujah. Yes, oh Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Church, alam natin na lahat tayo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. May pagkukulang tayo. Minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Pero laging pinaparanas at laging pinaparamdam ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa buhay natin, kung gaano niya tayo kamahal. Kung gaano kalalim, kung gaano kalawak. And His love never fails. At sana rin, let's give our best. Give your best. Deserve ng Panginoon na mahalin din natin siya. And if you love Him, you will honor Him. Iiwasan mo lahat yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. At isa yon para ma-express mo yung love mo sa Panginoon. And sa umagang ito, alam ko na hindi lang ako yung nakakaranas yung pag-ibig ng Panginoon sa umagang ito. At yung kabutihan niya, kailanman ay hindi nagbabago sa atin. At ang pwede mo lang ibalik sa Panginoon sa araw na ito ay yung papuri mo. Yung papuri mo, yung pasasalamat mo sa lahat ng ginawa niya sa'yo, sa lahat ng mga bagay na pinalangin mo, tinupad ng Panginoon. Lahat ng meron tayo, lahat ng meron sa atin, walang iba, ay galing yun sa Diyos. Galing yun sa Diyos. Kaya meron kang rason para pasalamatan mo siya sa umagang ito. Meron tayong lahat na rason. Walang dahilan para hindi mo siya purihin. Walang dahilan para hindi mo siya mahalin. Walang dahilan para hindi mo iparamdam kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Sa umagang ito, pwede po ba muli nating awitin ang awit na ito? Father, we declare that we love you, Lord. We declare our everlasting love. Father, we declare, yes, Lord, that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love.
love, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, sa'yo ang lahat ng kapurihan, sa'yo lahat ng karangalan, Panginoon, lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord, we give you thanks, we give you honor, and we give you praise. We give you glory. Oh, come on, church, let's give our best clap offering to our God, our Savior, our Master, our King of Kings, our Lord of Lords. Hallelujah. Oh, we thank you, God. We thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo. Thank you, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin, na minsan pa, Lord God, to express our hearts, to express our love for you, Lord. Pero higit sa lahat, Lord, ito yung time, ito yung moment, Lord, na ipinaparanas mo yung love mo sa amin. That despite of our imperfections, our shortcomings, O Lord God, Lord, grabe lang talaga, Lord, yung pag-ibig mo sa amin. And Lord, once again, as we meditate on your word, as we study your word, we ask the guidance of your Holy Spirit. Nagabayan kami, Panginoon, na Lord, nabigyan mo po kami ng pusong mapagpagumbaba. Puso, Lord God, na punong-puno, Panginoon, ng pasasalamat, O God, na maririnig muli namin ang iyong salita, na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng gabay sa bawat isa sa amin. Lord, wala po kong ibang maitataas kundi kayo lamang. Dahil Lord, kayo ang nagbigay ng buhay sa amin. At marapat lang, Lord God, na binibigay namin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa inyo. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Praise the Lord. At bago po tayo maupo, pwede bang batiin po natin ang ating mga kapitbahay? Ayan. Ang ating mga katabi, I'm blessed to see you here, my sister, my brother, ganyan. Praise the Lord. Amen. Present ba lagi yung katabi nyo? Present po ba lagi? Praise the Lord. Okay. Ayan, so isang pinagpalang umaga po ulit sa ating lahat. How many of you ay talagang masasabi mo na iningatan ka ng Lord sa buong linggo na ito? Amen po, na talagang napakayaman, napakalawak ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen. So this is the month of February. Usually po, ang February, ito yung time wherein we celebrate what? Valentine's Day. Oh, Heart's Day, yeah. Although, sa ating mga Kristiyano, di ba, na dapat yung hindi lang natin sineselebrate yung love every February. Tama po ba yon? As Christians, as believers, dapat every day is love. Amen. Maganda man ang nangyayari, hindi man maganda yung mga nangyayari, ang dami mang kaguluhan, pero dapat nag-uumapaw pa rin sa atin yung love. Amen po ba? Alam niyo po, naririnig po natin sa social media, sa TV, mga usap-usapan ng mga tao, mas lalo na kung pag-ibig ang pinag-uusapan, di ba pa? Yung mga single, yung mga hiniwalayan, di ba minsan, ang sasabihin nila, walang forever. Right? Pero alam niyo po ba, yan ang sinasabi ng mundo. Pero I can assure you na my forever. Amen po ba? Kaya po, yan po ang title ng ating message sa umagang ito. Sinasabi ko sa inyo, my forever! Amen. Kaya talaga dalawa yung nilagay ko dyan. My forever or my forever. Aba, talaga naman. So ating pag-aaralan, ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat, na gusto niyang sabihin na my forever. Amen. Amen po ba? So in Jeremiah chapter 31, verses 1 to 6, tingnan po natin. Sabi po dyan, at the same time, says the Lord, I will be the God of all the families of Israel, and they shall be my people.
Thus says the Lord, the people who survived the sword found grace in the wilderness, Israel, when I went to give him rest. Verse 3. The Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Wow. Verse 4. Again, I will build you, and you shall be rebuilt, O Virgin of Israel. You shall again be adorned with your tambourines, and shall go forth in the dances of those who rejoice. You shall yet plant vines on the mountains of Samaria. The planters shall plant and eat them as ordinary food. For there shall be a day when watchmen will cry on Mount Ephraim, arise, let us go up to Zion, to the Lord our God. So tingnan po natin dito, ano ba yung context nitong binabasa natin in Jeremiah? In this case, you should know po that Jeremiah was a very relevant prophet that lived in Jerusalem 500 years before Jesus Christ. Okay? So nakikita niyo po yung picture. So ito yung time kung saan ito yung tinatawag na destruction of the first temple. Alright? Destruction of the first temple. So at that time, the region was divided into two kingdoms, which is lagi nating nababanggit yan, na-divide yung kingdom after King Solomon reigned in Israel. So ito ay na-divide. No? Meron tayong tinatawag na Northern Kingdom and Southern Kingdom. And yung sa Northern Kingdom, or the divide, because of this division, nag-divide na yung kingdom na ito, and later, it was defeated by the Babylonian armies, okay? And leading to the destruction of Jerusalem. At yung exile, numerous Jews to Babylon, okay? So dahil sila isinakop ng Babylonian armies, Babylonian Empire, yung mga noble people, yung mga matatalino, yung mga tao, during that time, dinala lahat sila sa Babylon. So Jeremiah had already prophesied, no, that this disaster na mangyayari or naganap ay sinabi na niya even before. That his people, mararanasan nila ito because the people were turning away from God day after day. Alam niyo po ba, after na ipakita ng Diyos kung gaano siya kabuti, after yung mga miracles na ginawa niya, after kung papaano sila inilabas, no, sa Egypt, and all the blessings and all the promises of the Lord and all the love na binubuhos ng Lord sa kanilang buhay. Pero makikita po natin yung attitude, no, yung puso ng mga Israelites. Sabi dito, they turn away from God day after day. Well, in fact, in the wilderness, hindi pa sila nakakapunta sa promised land. Inudyukan ng mga tao si Aaron to form a golden calf. Kasi si Moses nandun sa presence ng Lord, nag-uusap sila ng Panginoon. Kaya sabi ng mga Israelites, yung mga Hebrews, sabi niya, Aaron, gumawa ka nga ng Diyos, ng golden calf or something like that. Ito namang leader na ito, sumunod din. Di ba? Kaya nakita mo yon, hindi pa nga sila nakakarating doon sa promised land, pero after silang ma-deliver from all harm, from the mga Egyptian, yung mga armies, pero ito yung ginagawa ng Lord, and they do this, no? Over and over and over and over again. Kaya nga po, kahit na ganito, that even the people of God, they turn away from Him day after day, even so, after the fall, the Lord sent messages of hope. No, laging nagpapadala ang Diyos ng mensahe ng pag-asa sa mga captives, sa mga kinuha na mga Jews or Israelites going to Babylon. Okay? So, through a prophet. Bakit? Para ipakita or ipaalala ng Diyos that they could build their hope again or their faith again. Lalong-lalo na ito in a solid way na. So this passage, yung binasa natin kanina, was spoken by God to Prophet Jeremiah during his time of captivity in Babylon. So si God, inassure niya, binigyan niya ng assurance si Jeremiah that if he earnestly sought Him,
pag talagang totoong hahanapin niya ang Diyos sa pananalangin, ay siguradong matatanggap niya yung response and revelation from the Lord. So this verse that we read, no, this verse highlights God's desire for people to genuinely call upon Him. Bakit sinabing genuinely? Kasi merong mga tumatawag na hindi naman talaga genuine. No, matawag lang. Pero ang hinahanap ng Lord, yung totoong pagtawag sa Kanya. No, to seek His wisdom and to seek His guidance. So Jeremiah 31 is a letter of this period kung saan ang aim niya, ang goal niya, ang purpose niya is ma-instill, mailagay sa puso at isipan ng mga tao the confidence, no, sa puso ng mga exiles that they can renew their faith. Na pwede nilang mabuhay ulit yung kanilang pananampalataya. And this verse also can also be useful sa atin, no? That whenever you find yourself far from God, you can regain faith. Sino po dito dumating sa point sa buhay mo na feeling mo ang layo mo sa Diyos? Para kahit nag-church ka, pero parang, bakit walang mabigat na talagang, parang feeling ko ang layo-layo ko sa Diyos. Naranasan nyo na po ba yun? And this is a reminder for all of us. Paalala ng Panginoon sa atin that through this verse, that we can regain faith and desire na makapag-move forward tayo kasama ang Diyos. Amen po ba? Amen. So, ang pagmamahal mula sa tao ay hindi nagtatagal kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Tama po ba? Tama po. Minsan, sa mga mag-asawa, dumarating din po yung time that they fall out of love. For many reasons. Kasi siguro nagsawa na, siguro tumaba na, na-disfigure na, hindi na siya sexy, hindi na siya macho, siguro ganun. No, or hindi na kayang pakisamahan, di ba? At ang masakit nun, humanap pa ng iba. Right? Yung iba naman, they stay in the relationship because it's not because they love each other, but rather for the sake of their children. Nagtitiis na lang. Okay? So that is human love. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay kakaiba. Sabihin natin, kakaiba. Ang pag-ibig ng Diyos, kakaiba. Kaya gaya po ng title ng sermon natin, My Forever. Sabihin mo sa katabi mo, My Forever. Amen. Hallelujah. So ngayon, tingnan natin, ano ba yung katangian ng pag-ibig ng Diyos dito based on this scripture. Alright? Una po, tatlo lang po yan, pero baybayin po natin. Una, God's love is everlasting. Ang obvious naman doon sa verse 3, sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Pastor, ano ba yung everlasting? Ito ba yung kinikwintas kapag graduation? Di ba? Yung ba yun? Di ba, hindi nga nalalanta yun eh. Kaya sa tinawag na everlasting. Pero dito, sabi niya, God's love is everlasting. Okay, i-expound natin ngayon, ano ba tong everlasting na to? Una, that means that He will never break His word to you. Hindi niya babaliin ang kanyang salita sa'yo. Kung ano yung binitiwan niya, kung ano yung sinabi niya, tutuparin niya. Okay? Nakuha po natin yon. Tingnan niyo po basahin natin ang Deuteronomy 7 verse 9. Anong sabi po dyan? Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God. God keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Ulitin ko po Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, tapat siya, keeping His covenant of love, yung pangako niya patungkol sa pag-ibig. Covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Wow! Grabe no? Even to how many generations? 1,000 generations, the Lord will keep His covenant of love.
Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Tingnan niyo po, I'll give you an illustration. Si Abraham, tsaka si Sarah. You know naman na ang Diyos ay nagbigay ng pangako sa kanila, tama po ba? Pero yung dictate ng nature, yung natural, hindi na talaga possible na magkaanak because of old age, tama po ba? Pero tinupad yan ng Diyos. Sabi sa scripture, Abraham was 75 years old when God first made a promise that Abraham would be made into a great nation. So in natural realm, God will make him into a great nation. Papaano siya magiging great nation? Wala ngang anak ni isa. Right? But in Genesis 21 verse 5 tells us that Abraham was 100 years old when Sarah gave birth to Isaac. Which means, kung i-compute po natin, Abraham had to wait for 25 long years for God's promise to be fulfilled. Nabali ba yung sinabi ng Lord? No. Deuteronomy 7:9 describes a special kind of love that God has with His covenant people. No, in relationship that is partially dependent on whether or not they remain faithful. So ang pangako ng Diyos, mananatili yan. Depende na lang sa atin. No, minsan kasi, kahit nangako ang Diyos, pero hindi natin pinanampalatayaan, pinangungunahan natin, doon nagkakaroon ng mga fall. Doon nagkakaroon ng mga problema. So why special kind of love? Kasi hindi nagbabago. It is forever. It is eternal. So kung ano yung promise ni Lord kay Abraham, kay Sarah, hanggang ngayon sa panahon natin, kung ano man yung pinangako ng Diyos sa kanila, ay dumadaloy din po sa ating buhay. Amen? Yung covenant of love ni God, sabi niya, tutuparin niya ito to 1,000 generations. Kasama po ba tayo doon? Amen. So that's one. No, yung everlasting love ni God, He will never break His word. Pangalawa, pag sinabi mong everlasting, it is God's love that is immeasurable. Pag sinabi mong immeasurable, hindi mo yan masukat. Tama po ba? You cannot go beyond the extreme heights, extreme depth, extreme length or breadth of God's love. Hindi mo talaga masukat. It is an ending range of love. From eternity past to eternity future. Ganon yung love ni God, immeasurable. You see, in Romans 8:38-39, ano sabi dyan? For I am persuaded, that's already in the New Testament. Yung binasa natin kanina in Jeremiah, Old Testament, Deuteronomy 7:9, Old Testament. Now here in Romans 8, that's New Testament. Sabi niya, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Hindi, nakukuha niyo ba to? Ako kinikilig ako pag nakikita ko to, grabe ka Lord, grabe ka, kaiba yung love mo. Pero sabi niya, which is in Christ Jesus our Lord. Imagine mo yung promise ni God, it's in the Old Testament. And up to now, dala-dala ni Lord Jesus yung love ng ating Ama. Tingnan niyo po, halimbawa po sa isang magulang, meron siyang anak na na-convict at siya ay naikulong dahil sa ginawa niyang karumal-dumal. That parent will not stop loving his son. Tama po ba? That parent will continue to love his son, pray for his son. Bakit? Kasi hindi natatapos ang pagiging magulang niya. Simply because may ginawa siyang mali. Patuloy niya itong mamahalin anuman ang kanyang ginawa. I'm not saying na ito-tolerate niya yung ginawa ng kanyang anak. Pero sa paraan na yon, and even
tuturuan niyang maitama ang maling ginawa ng kanyang anak. Amen po ba? Kung ganon, katindi yung love natin sa ating mga anak, how much more si God? Mas matindi yung pagmamahal po niya sa atin. Amen po ba yun? Number 3, it is God's love that death cannot break. Romans 8:38, di ba sabi niya, neither death nor life shall be able to separate us from the love of God. Remember, alalahanin po natin si Jesus na mismo. Siya yung number 1, ultimate example. Sabi niya, Jesus died on the cross. At ang kaaway, the devil, thought that he won already. But Jesus rose again on the 3rd day. So ano makikita natin dito? That Jesus triumphed over death. At doon, that proves how great God's love is. Na kaya niyang ibigay pati ang buhay niya para maligtas lang, maramdaman ng mga tao, ng mga mamamayan, na kaya niyang iligtas sila sa kasalanan, na ang kabayaran ay kamatayan lang. Pero, hindi nasira ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kamatayan ni Jesus. In fact, mas lalong napaigting when Jesus Christ rose again. Dahil napagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya dapat sabi sa scripture, death, where is your sting? Right? So that's number 1. God's character, ang love ni God, it's everlasting. Pangalawa, 3 lang po ito. Pangalawa, God's love is restorative. Pag sinabi mong God's love is restorative, yung word na restorative, ito po yan, imagine nyo po, it looks beyond our wrongs. It looks beyond our faults. Nakukuha nyo po ba? Ganon yung restorative love. Pero di ba ang tao ganito? Itong tao na to, niloko ako nito, manluloko yan. Itong tao na ito, chinismis ako, chismosa yan. Itong tao na ito, naku talaga, iniskam ako yan, scammer yan. Di ba ganun ang tao? Yun ang tingin mo. Kung ano yung ginawa ng tao sa'yo, yun ang tingin mo sa kanya. Tama po ba? Pero yung restorative love, you go beyond what's wrong. You go beyond what is yung fault ng tao. Pag tinitingnan tayo ng Diyos, hindi niya tinitingnan yung mga ginawa mo, hindi niya tinitingnan yung mga masasamang ginagawa mo, pero tinitingnan ka niya na may pag-ibig. Amen po ba yun? Nakukuha po ba natin? Tingnan niyo po, I'll give you an example. Si Prophet Hosea. Yan. Prophet Hosea, meron po siyang asawa na ang pangalan ay Gomer. Tandaan niyo po yan? In some translations po, si Gomer is labeled a prostitute. Prostitute po siya. But the more accurate description is that she was simply promiscuous and had extramarital relations. In a layman's term, never siyang nasatisfied sa iisang lalaki. Ganun po siya. No, palipat-lipat, wala, hindi na-satisfied, doon na ulit. Sa ibang lalaki na naman, so bibilihin siya ulit. Lipat ng lipat. Ganun yung asawa ng Prophet Hosea. Pero alam niyo po, despite of that, merong gustong ipakita ang Diyos. Bakit inalaw ng Lord yung ganito? Basahin natin sa Hosea chapter 3 verse 1. Ang sabi ng Lord, the Lord said to me, go, show your love to your wife again, though she is loved by another man and is an adulteress, love her as the Lord loves the Israelites. Grabe no? Gusto niyang ipakita, gustong i-illustrate ng Lord. Sige na, Hosea, balikan mo, buy her back. Tawagin mo yung asawa mo, ibalik mo siya sa'yo. Para ito, gusto kong ipakita na yung pag-ibig ko sa mga Israelita. Ganito yung pagmamahal ko sa mga Israelites, sa aking mamamayan na sa kabila ng pagtalikod nila sa akin, sa kabila ng pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, ay mananatili pa rin ang pag-ibig ko sa kanila. Grabe no? Alam niyo po ba na hindi lang po idolatry, kundi adultery yung ginawa ng mga Israelites. But Hosea's faith, yung faithful love niya kay Gomer, was an illustration
of God's faithfulness. Yung illustration ay isang pagpapakita ng katapatan ng pag-ibig ng Diyos. Bagamat ang Israelita, they are called wayward. You know, matitigas ang ulo. Scripture says that they are stiff-necked people. No? Matigas talaga. So just as Gomer had been unfaithful to her husband and had been redeemed, ang Israel, kinakailangan si God mag-initiate para ma-restore yung relationship. Ganun si God. Ganun si God. Na kahit anong pinaggagawa ng kanyang mamamayan, dahil nangako siya, yung covenant of love na yon, patuloy pa rin niya silang mamahalin. I have loved you, past tense. Minahal na kita noong una pa lang. Yan ang ibig sabihin ng Diyos. I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Kung tinatalikuran mo or tinalikuran po natin si God dahil sa mga udyok ng mundo, kasi nadidistract tayo sa mga ibang bagay, kinakalimutan natin siya, hindi man sinasadya o sinasadya man, minsan yung pagmamahal na dapat binibigay natin kay Lord, hindi natin na ibibigay, hindi natin nabibigay ng halaga, or hindi natin pinaprioritize, binibigyan natin ng ibang panahon yung ibang bagay. Pero alam nyo, ang love ni God is restorative. Ibabalik niya yung original plan niya, which is to be close to Him. So whether you have a relationship with God or not, He has that plan. No? May plano siya na maiparamdam sa iyo, maiparamdam sa atin ang pag-ibig niya. And if you are here in this place at wala kang relasyon sa Panginoon, I want to tell you na mahal ka ng Diyos. That is the reason why you are here, listening and hearing the message. God wants to tell you na mahal ka niya. Kahit anuman yung mga ginawa mo, mananatili pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mamahalin ka ni Lord hanggat dumating yung time that you will love Him back. Patuloy kanyang mamahalin. Amen po. Number 3 or letter C, God's love is faith building. Faith is the conduit for His love. Without faith, kapag walang active trust, you cannot acknowledge God. Hindi mo kayang i-acknowledge si Lord. Hindi mo kayang maniwala sa Kanya. Hindi mo kayang paniwalaan yung patungkol sa Kanya. Pero dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin, mas lalong napapalakas ang ating pananampalataya. Nakukuha niyo po ba yon? Tingnan niyo po in verse 4. Sabi niya, again, I will build you. You shall be rebuilt, O Virgin of Israel. You shall again be adorned with your tambourines and shall go forth in the dances of those who rejoice. Alam niyo ba kung bakit sinasabi ng Lord ito sa kanila? Kasi hindi na nila ito nagagawa sa Babylon. Hindi na nila ito nagagawa because they were captives. Pero pinapaalala ng Lord sa kanila, oh, Virgin of Israel, I will again, and you shall be again be adorned with your tambourines. Sasayaw kayo ulit. You shall go forth and dance. You know, magre-rejoice kayo ulit. Magtatanim kayo ulit. Sabi niya dito, you shall yet plant vines on the mountains of Samaria. The planters shall plant and eat them as ordinary food. Ito po, meron akong example sa inyo. And this is a true-to-life story. May isang tao na may matinding pinagdaanan sa kanyang buhay. To some, siguro kilala nyo. To some, wala kayong idea. Ano po? She was horribly abused, sexually abused, to where nawalan na siya ng tiwala sa tao. Wala siyang gustong kausapin. Ayaw niyang linalapitan siya ng tao. Feeling niya wala siyang value. Feeling niya madumi siya. Feeling niya hindi siya karapat-dapat. Feeling niya she's alone. Nobody believes her. Nobody wants her, not even her own family. So dumating po yung point na gusto na niyang matanggal yung pain, yung sakit na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. So gusto na niya pong tapusin ang kanyang buhay by planning to commit suicide. So she was counseled. Na-counselan po namin, nila pastora. Talagang ilang beses kinausap namin, pero nung simula talagang para kang nakikipag-usap sa pader.
Wala kang maririnig sa kanya, walang response, no, nothing. Not even yung maramdaman niya na iiyak siya kasi she was hurt. Wala. Talagang parang napaka-hopeless case na makounselan mo tong tao na ito. Pero we just constantly counseled her, advised her. Alam niyo, may time pa nga tinanong ako, Pastora, saan po ang CR? Kasi she's not from here. No? Parang nadala lang talaga siya para makounselan siya. Sabi ko, ay, doon. Yan. Tapos inilabas na niya yung, anong tawag nito? Cutter. So, anong gagawin mo dyan? Basta, Pastora, sabi niya, ay, no. Sabi ko, wag mong gagawin yan. Not even here. Sabi ko, pag may nangyari sa'yo, baka masisi din kami. Sabi ko, no, don't do that. Tapos, lumabas siya, parang naghahanap siya ng place where she could do it. Tapos, may nagtitinda, PCBS, yung daily devotion. Sabi ko, alam mo, maganda to. Sabi ko sa kanya, maganda to. Sige, buklatin mo. Nung pagbuklat niya, yung situation niya, yung situation niya, yun yung bumungad sa kanya. Sabi niya, ano ba to? Tapos sinara niya ulit. Hindi, buksan mo. Binuksan niya ulit, another page, pero it's speaking to her. Sabi ko, di ba, maganda? Sabi ko, so, and also, this is the bread of life. This one naman ay pagkain ng katawan. Sabi ko, ito, kunin mo, leche flan. Pero may kapalit yan. Hindi mo yan babayaran ng pera, pero ang kapalit niyan, yung cutter mo. Binigay sa akin yung cutter, inuwi niya yung leche flan, saka yung morning devotion or daily devotion. Ano ba yun? Daily bread pala. So, nung inuwi niya, binasa niya. Binasa niya yon habang kumakain ng leche flan. Kasi kinakwento niya Habang kumakain ng leche flan, binabasa niya. And the Lord spoke to her. Nangusap ang Diyos sa kanya. Nag-work na. Yung mga naitanim sa puso niya, nangusap na talaga ang Holy Spirit sa kanya. And then na-realize niya yung message ng Lord. Na grabe lang yung pag-ibig ng Diyos. And you know, that night, nag-message siya, sabi niya, Pastora, bakit hindi kayo nag-give up sa akin? Bakit patuloy niyo akong fina-follow up? Bakit patuloy niyo kahit ayoko na, ako na mismo sarili ko, gusto ko nang sumuko, bakit hindi niyo ako sinusukuan? Sabi ko, alam mo kung bakit? Kasi hindi ka sinusukuan ng Diyos. Kahit never kang sinukuan ng Diyos dahil mahal na mahal ka niya. May value ang buhay mo, may halaga ang buhay mo, importante ka sa Diyos. Kaya ito ginagamit kaming mga pastor, mga leaders para mag-reach out sa'yo, para maramdaman mo na mahal ka ni Lord. And you know what? She surrendered her life to God. Hindi man na siya dito, dahil talagang, dinala lang talaga siya ng Lord dito. Pero in another church, ang sabi niya, siya ay ginagamit na doon para mag-serve kay Lord. And the ministry na binigay sa kanya ng Lord is the same hurt na pinagdaanan niya. At maraming mga kabataan na nami-ministeran niya because of her experience. Naramdaman niya yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Grabe lang yung love ni Lord. Malay niyo po, may mga ma-encounter tayong mga tao na may mga pinagdadaanan din po sa kanilang buhay. Just a little encouragement. Just a simple, kumusta ka na? Itong mga bagay na ito, or panalangin, kahit hindi niya alam na pinagpe-pray mo, pero pinagpe-pray mo siya. Dapat maging encouragement tayo sa mga taong nakakasalamuha po natin. Amen po? So in saying all this, lahat po tayo pwedeng gamitin ni Lord na mag-reach out to a person. We could always encourage somebody, especially sa mga taong may pinagdadaanan. Amen po ba? So, what does God require? Siyempre naman, what is our response? Sinabi na doon yung God's love is everlasting. Na yung pag-ibig ng Diyos hindi nababali, hindi nawawala. Siyempre, ang pag-ibig, ang loving is a two-way street. Ang saklap naman kung isa lang yung nagmamahal. Di ba po? Ang sarap ng feeling kapag it's a two-way street. So it's the same thing with God. God is expecting something from us in return. Not material things, not for anything, pero ang sabi dyan, wholehearted devotion. Yung sinabi mong wholehearted devotion, i-devote mo, dedicated for the Lord alone. Yun yung sinabi na devotion, devoted. You are setting, hindi lang time, pero yung buhay mo buong buo. Yun ang ibig sabihin nun.
I-accept mo, i-recognize mo yung love ni God. Kasi kung hindi ka magre-response doon sa love ni God, walang mangyayari. It's the same thing sa relationship. May nagmamahal sa'yo pero hindi ka nagre-response, walang mangyayari. Walang relationship na matatawag. Pero rest assured, mag-respond ka man o hindi, nandun pa rin yung love ni God. Pero dapat may effort din po tayo. Mag-effort naman po tayo. Right? Alam mong mahal ka ni God, pero gumagawa ka pa rin ng mga bagay na hindi tama. Alam mong mahal ka ni God, nagbibisyo ka pa rin. Alam mong mahal ka ni God, pumupunta ka pa rin kung sa mga lugar na hindi dapat puntahan. Pero mahal ka ni God. Dapat total surrender sa Kanya. Yung tinatawag na wholehearted devotion. Dapat mas matindi yung love mo kay Lord kaysa sa bisyo mo. Dapat mas matindi yung love mo kay Lord kaysa sa mga bagay na hindi tama na ginagawa mo. Yung lifestyle mo, yung pananalita mo, or kung ano-ano pa man. I'll give you an example, not for anything. Si Elder Eric po. Ito personal ko ng testimony ito. Nung pinakilala po sa akin si Elder Eric, ganito lang po ako, hello po, kumusta po, sige po, bye-bye po. Ganon, walang spark. Sabi ko sandali po, tinatawag na po ako ni Bishop. Ganon ako nun. Talagang wall. Ngayon, kasama ko si Sister Jen, nakatira ako kina Ninang dito sa taas for 1 year. Kasama ko si Sister Jen, hindi mo ko naalala ko si Sister Jen, bumili tayo ng fishball. Doon kila Kuya Danny. Di ba kapitbahay nila sila Elder Eric? Di ba po? So bumili kami ng fishball. Tusok-tusok, ganyan. Tapos parang ito yung pinakilala sa akin, sabi ko. Pero naka-squat siya tapos, naninigarilyo. Sabi ko, at the back of my mind, ganun kaagad. Wala na to, cross out na. Sabi ko, ganun. So, uwi na kami. Sabi ko, pambihira naman yung pinakilala sa akin. Sabi ko, ganyan. Anyways, so, i-fast forward ko na lang. So, nag-message siya, nag-text siya, ganyan. Bumalik na ako dito sa Pangasinan kasi nagbakasyon ako. Bumalik ako dito. And then, naligaw siya. So, naging kami na. Pero, meron kaming usapan. Ang usapan namin, talikuran na niya yung kanyang mga bisyo. Kasi ang hirap naman, pastor ako, tapos asawa ko, buwangas. Di ba? Parang hindi bagay. Di ba? Nanonood. Hello, sweetheart. But anyways, di ba, ang saklap naman. So, ito na nga. So, nasa taas kami, bumisita siya. Bisita. Tapos, meron akong sasabihin sa'yo, sabi niya. Ano yun? Bumisita ako sa barkada ko. Tapos, ayun, napasigarilyo, 2 stick lang naman, sabi niya. Ganon. O sige, umuwi ka na. Yun lang sagot ko. Tapos tamang-tama bumungad si Uncle Frank. Sabi niya, bakit malungkot kayong 2? Sabi niya, Uncle Frank. Sabi ko, wala po, Uncle. Uwi na daw po siya. Sumuwi siya. Uwi siya. Tapos ako, Uncle, sandali lang po out of frustration, nanggigigil ako. Ang ginawa ko, alam niyo pag nanggigigil ako, naglilinis ako ng bahay. Naglinis ako sa kwarto, linis ako talaga. Parang matanggal lang yun sa isip ko, yung inis ko, ganyan-ganyan. Tapos sabi ni Uncle Frank, bakit anong nangyari? Uncle Frank, wala na po kami. Ano? Bakit? Kasi po, nanigarilyo siya. Yun lang. Kasi usapan namin yun. Ikaw naman, sabi niya, buti nga sinabi niya sa'yo hindi mo nahuli. Di ba? Mas maganda naman yung nag-confess na siya, sinabi na niya, kaysa naman yung nalaman mo sa iba o nahuli mo na lang. Sabi niya, sige na, tawagan mo na siya. Opo. Di ba? Salamat kay Uncle Frank. Kung hindi, wala akong Eric. So, tinawagan ko siya. Sabi ko, kumusta ka na? Grabe ang siga ko talaga. Totoo po yun. Pero grabe, alam nyo, hindi ko na pinakaialaman yung bisyo niya. As in talagang bahala ka. Gusto manigarilyo ka, uminom ka. Ganun yung isip ko na. Pero pinagpe-pray ko. Pero alam nyo, dumating yung point, sabi niya, alam mo ba, na tinanggal ko ang bisyo ko. Bakit? Kasi mas matimbang yung pagmamahal ko sa'yo kaysa sa bisyo ko. Grabe! Wow! Sana all.
ba po? Grabe. So that made me realize, dapat ganun din pala tayo dapat kay God. Na mas matimbang yung pagmamahal natin kay Lord kesa sa kamunduhan. Na mas matimbang yung pag-ibig natin kay Lord kaysa sa mga bisyo na nakakasira sa ating buhay. Tama po ba yun? Grabe lang. Yun yung hinahanap ng Lord. Yun yung hinahanap ng Lord na dapat na maging puso din po natin. Wholehearted devotion. Amen? Pangalawa, second to the last na po. To know Him and His ways. Ang hirap naman pong makipagrelasyon na hindi mo siya kilala. Tama ba? Kahit nakikita mo, malalaman mo ba kaagad yung ugali ng tao? No. Hindi naman yung na-meet ka lang niya, acquaintance, sasabihin niya sa'yo, excuse me miss, can we get married? Ganun ba kaagad? Diba? Pwede ba kitang maging asawa? Hindi naman kaagad ganun. Right? Kikilalanin niya, aalamin niya, ano yung mga gusto ng tao na to, ano yung favorite niya, ano yung mga, the same thing. To know Him and His ways. Kung gusto nating makilala ang Diyos, you have to spend time with God. You have to spend time with God, praying, reading, devoting our time, soaking in His presence doon. Kasi hindi instant na makilala mo kaagad ang Diyos. No. You know Him every day. No? Nakikilala natin ang Diyos sa araw-araw na pamumuhay po natin. And dahil doon, nalalaman natin, nakikilala natin ng Lord, nalalaman din natin yung ways ng Lord, yung pamamaraan ng Diyos, ano yung ine-expect niya, ano yung dapat na uri ng pamumuhay na dapat isabuhay ko bilang isang Kristiyano, bilang isang tao na patuloy na iniibig ng Diyos. Amen po ba yun? Amen? Pangatlo po, to believe Him and all His word recorded in Scripture. Di ba po ang hirap na merong kang mahal pero walang tiwala sa'yo? Kulang na lang bantayan ka niya every minute. Kasi wala siyang tiwala sa'yo pero mahal mo siya. Ang hirap ng ganong relationship, tama ba? Dapat pag you are in a relationship, dapat pagkatiwalaan mo siya, maniwala ka, panghawakan mo yung mga salita niya. It's the same thing with God. In our relationship with the Lord, dapat may trust tayo. Dapat naniniwala ka. Right? Nung sinabi ng Lord, mahal kita, mahal niya tayo. Sa papaanong paraan niya ipinamalas din? Si Jesus. Right? Pinadala niya ang kanyang anak for our salvation. Kaya nga sa scripture sabi niya, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Hindi naman niya sinabing, believe in this religion and you will be saved. Believe in this, kung ano man, and you will be saved. No. Ang sabi niya, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your own household. Maniwala ka, magtiwala ka, panghawakan mo ang kanyang salita. Amen po ba? To love Him with all your heart, with all your soul, with all your might. And talagang wholehearted talaga yan. At hindi lang po yun. Dapat nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin. To love our neighbors. Diba? May time ba na naranasan mo na nagda-doubt ka pa rin kay Lord? Nag-question mo pa ba, natatanong mo pa ba kay Lord na, Lord, totoo ba talaga? Totoo ka ba talaga? Lord, naririnig mo ba talaga ako? That is why we constantly remind ourselves the reality of God. That He is perfectly good. Di ba yung kinanta natin kanina? He is good. He is faithful. Ang Diyos kumikilos sa ating buhay. Amen po. No matter how stubborn God's people are, His love will never change. Kahit anong gawin mo, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Ganun katindi yung love ni God. Tingnan nyo yung ibang version po sa Jeremiah 31, balikan lang po natin sa Message version. Ang sabi niya, I've never quit loving you and never will. Expect love, and more love. And so now, I'll start over with you and build you up again. Grabe no? Hindi siya nag-expect ng anything, pero sabi ni Lord, expect love, and more love. And you know what, church? Jesus Christ is the proof or completion of God's everlasting love. Si Jesus mismo ang pinakita ng Diyos
or completion or pruweba ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya we should love Him back. We should love Him back. And God's love continues. Nagpapatuloy yan. Hindi lang nag-i-stop sa atin, kundi ito ay maiparanas din po natin sa iba. Last na illustration ko. Alam niyo po ba sa Garden of Eden? Si Adam and Eve, right? Si Adam and Eve. Ang ganda ng relationship nila kay God. And then all of a sudden, the devil meddled in their relationship. Nakialam siya sa relationship ng humanity kay God. At patuloy niya itong ginagawa noon hanggang ngayon. Kaya hindi po ba kayo nagtataka na sa panahon na yon, ngayon, meron ng divorce, meron ng annulment, meron ng legal separation, pati sa mga magkakapatid, pamilya, nag-aaway-away, nawawala na ng love ang bawat isa. Why? Kasi yun ang gusto ng kaaway. Na mag-away-away kayo. Na magkaroon ng problema ang pamilya. Na mag-separate ang mag-aasawa. Na mag-away ang anak sa magulang. Yun ang gusto niya. Pero hindi yun ang nais ng Lord sa atin. Ang nais ng Lord sa atin, maparanas sa atin yung everlasting love niya para ito ay maiparanas din po natin sa ating kapwa. Ngayon, kung ito nararanasan nyo sa pamilya nyo, be warned. Pag nag-aaway-away kayo sa pamilya nyo, the devil is working in your midst. Ang kaaway ang siyang kumikilos sa pamilya nyo. Be aware of this. Kasi ang battle natin hindi lang sa physical, but even in the spiritual, may battle. Kaya dapat bantayan po natin yan, maging vigilant po tayo, that we do not allow the works of the enemy na makialam sa buhay natin, sa pamilya natin, sa mag-asawa. Kasi ang gusto ng Lord, yung love niya ang nakikita sa atin. Nag-uumapaw yung love niya sa atin. And the devil, the enemy, he wants to destroy relationships, and that includes our relationship with God. Kaya nga, di ba grabe ang hatak ng mundo? Na in love ka kay God, nag-serve ka kay Lord, binibigay mo yung buhay mo sa Kanya, and then all of a sudden, anong nangyari? Ayun, andun na sa kamunduhan. Bakit? Kasi yun yung gusto ng kaaway. Mapalayo ka sa Diyos. Mapahiwalay ka sa Kanya. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, God is reaching out to you. Bumalik ka. Bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa Diyos. Yan ang nais ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Can we all stand up? Church, huwag nating sayangin yung sakripisyong ibinigay ni Jesus sa atin. Yung sakripisyo na kahit anong dungis, anong sama na ginawa ng sanlibutan, pinili pa rin niya dahil mahal niya tayo. Ang tanong ko sa inyo ngayon, kumusta ang relationship mo kay God? Kumusta ang relationship mo kay Lord? Naibibigay mo ba yung sinabi dito, wholehearted devotion? Pinipilit mo ba? You're giving your time to know Him, to know His ways? Naniniwala ka ba sa Kanyang salita? Kumusta ka? How is your spiritual life? How is your relationship with the Lord? Pwede po ba magkaroon tayo ng self-reflection? Right now, just talk to God. Kausapin mo ang Diyos. Lord, sorry. Sorry kasi na-neglect kita. Sorry kasi hindi ako nag-spend ng time sa inyo. Sorry kasi hindi kita nabibigyan ng pag-ibig na dapat para sa'yo. Sorry kasi nagpapahatak ako sa mundo. You know, just talk to God. At yung pag-repent na ito, lakipan mo ng pangako sa Diyos na mula sa araw na ito, Lord, gagawin ko kung ano yung tama. Gagawin ko kung ano yung nais mo, Panginoon. Sige po, just talk to the Lord. Hayaan mong i-reveal ng Lord sa inyo.
habang kinakausap mo si Lord, make a decision. Make a decision to love Him back. Make a decision na iparanas mo rin kay Lord yung pag-ibig mo. Hindi mo man mapantayan kasi never mong mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos. Pero at least, mahalin mo ang Diyos. Bigay mo ang buhay mo sa Kanya. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare Yes, Lord. that we Oh, love you, God. we declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We will say you are good. All the miracles you've done has brought us joy. We are changed, and all the hope we have, we place it here right now. We will say that you are good. All the miracles you've done have brought us joy. We are changed, and all the hope we have, we place it here right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. At this point in time, pwede bang magsama-sama ang pamilya? Sige po, just gather as a family. If your relatives are here, kung wala kang kasamang biological family mo, you could join your life group, yung e-life mo, or yung mga tatay, something like that. If you don't have your family members with you right now. At this time, kung may mga bagay na mga nasabi tayo, nasaktan natin, may mga shortcomings tayo, may mga bagay na nagawa tayo na hindi nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Sige lang, just talk to your family, just talk with them. Kung want mo na mag-sorry kasi nasaktan ko kayo, sorry kasi may mga negative words akong nasabi, hayaan natin na mag-umapaw yung love ng Lord sa atin ngayon. Yan. Just talk, mag-usap po kayo. And then, after that, mag-pray. You pray for one another. And then, I'm gonna close in prayer. Okay? Wag po muna kayo mag-pray. Mag-usap po muna kayo. Just open your heart. Tapos na po ba kayo mag-usap? Huwag niyo po akong titigan. Talk to your family. I mean, you could just open your heart.
Hallelujah. Sige po, if you can pray for your family. Habang kayo po ay nananalangin, mananalangin din po ako para sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, Lord, selyuhan mo ang mga panalangin na ito, Lord God, bilang pamilya. Lord, I pray na ingatan mo ang bawat pamilya, Lord God, ng House of Prayer. Lord, balutin niyo po kami ng iyong makapangyarihang dugo. Na Lord, kung may mga pag-aaway man, may mga hindi pagkakaunawaan, may mga bagay na hindi magandang nangyayari, Lord God, sa aming pamilya, please, God, mamagitan po kayo. At hayaan niyo, Lord God, na yung pag-ibig mo ang siyang mangibabaw, ang siyang manguna sa aming pamilya. Na Lord, hindi galit, hindi inis, o ano paman, o disappointment ang maramdaman namin sa isa't isa, kundi yung pag-ibig lang na magmumula sa inyo, Panginoon. Lord, I pray that you bind their family, their relationship with your love, with your everlasting love. And God, kung nag-work man, kumikilos man, ang kaaway sa pamilya nila, Panginoon, sa oras na ito, Lord, I pray for your protection, O God. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya po namin. Na ang pamilyang ito, Lord God, will only bring glory and honor to you. That this family, O Lord God, will radiate, O God, your love, your grace, and your mercy, O God. Lord, maraming salamat. At pinagkakatiwala po namin ang aming buhay, ang aming pamilya. Lord, sa inyong mapagpalang kamay, dahil alam namin, Panginoon, that you are always in control. At yung pag-ibig mo, Panginoon, Lord, will forever be felt sa buhay po namin, sa aming pamilya. Lord, maraming salamat. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Bago po tayo maupo, pwede ba isugaw natin, my forever? Forever. Amen. Amen. Amen! My forever! Amen! Amen! Napakasarap magbabad sa presensya ng Lord. Amen po! Ayan, grabe. Grabe, Pastora, pinayak niyo kami. Ayan, praise God. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin, na ganun na lamang ang sobrang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen! Amen. Na kahit anuman ang pagkukulang natin, nariyan ang pag-ibig ng Diyos na pumupuno po sa ating puso. Amen. Amen. So ngayon po, tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. At bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoon, we will obey the Lord and worship the Lord through our tithes and offering. Amen po. Amen. Sige po, pwede po tayong lahat ay tumayo at tayo po atin pong ipanalangin ng ating tithes and offering. Yes, Heavenly Father, we thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa kabutihan mo, na patuloy mo po, Panginoon, na pinapakita sa amin, Lord. Lord, narito po kami ngayon, Lord, to give our tithes and offering, and we pray, Panginoon, na ito pong mga tinanim namin, Lord God, ay, Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang bahala na magbabalik, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Nang siksik, liglig at umaapo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa mga sources of income po namin, Panginoon. Kung meron man po may business dito, maraming salamat, Lord, sa kanilang business, sa mga customers, sa clients po nila, Panginoon. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang business at patuloy po ito na mag-branch out o mag-expand, Panginoon. Give them resources, give them wisdom, Panginoon. We thank you, Lord. At kung meron man po mga empleyado dito, Panginoon, Lord, we thank you for our employers, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay itinanim ninyo sa company na ito, Lord God, sa aming pinagtatrabahuan, Panginoon. And Lord, we believe that we are the seed in our workplace, Panginoon. Na ikaw po, Panginoon, ang siya magmamanifest, Lord God, sa aming workplace, Lord. Na hindi po kami, Panginoon, kundi ikaw lamang po, Lord God, ang makikita nila. Lord, we pray that you bless, Lord God, our employers as well, Panginoon.
And we also thank you, Lord God, sa lahat po ng mga kabataan, Panginoon, na bagkus sila po ay nag-aaral pa lamang, Lord God. Lord, patuloy mo po, Panginoon, na sila po ay pinag-iingat, pinoprotektahan, Lord God, at binibigyan ng wisdom, Lord God, sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga magulang, Lord God, na nagbibigay, Panginoon, ng baon nila, Lord God. Lord, patuloy mo po, Panginoon, na bigyan po kami ng kalakasan, Lord, ng bago, Panginoon, na pag-asa, Lord God, every day of our lives, Lord, to continue to our lives. Lord, we thank you, Lord God, dahil, Panginoon, itong mga ikapo na ito, Lord God, ay magagamit pa, Panginoon, Lord, to expand your kingdom, na marami pa po ang ma-reach, ang marami pa po ang ma-touch, at marami pa po, Lord God, ang makakilala sa inyo, Lord God, reaching the last, the least, and the lost, Lord God. Lord, continually, use HOP family, Panginoon, for your kingdom, Lord God. Make us as your vessel, Lord God, to bless others. We thank you, Lord God. We thank you for this opportunity. We thank you, Lord, for this privilege, Lord God, to give back to you. Because, Lord God, sa inyo po lahat ng gagaling ng mga pagpapala na aming natatamasa. Panginoong Yesus, napakasarap, Panginoon, na magsilbi sa inyo, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig na inyong taglay, Panginoon, na ginawa mo sa cross, Panginoon. And Lord, right now, we are savoring all, Lord God, the moments of your love, Panginoon. We thank you, Lord. You deserve all the glory and all the praises. In Jesus' mighty name, amen and amen. Pwede na po tayong magbigay ng may kagalakan. Praise the Lord. Amen. Ayan, para po sa ating mga pakabat, ang atin pong online giving, you can send sa atin pong nasa online community, you can send your tithes offering. Maaari pong pakilagay po ang inyong pangalan and kung para po siya saan, tithes, offering, or pledge. Ayan. And syempre, ang atin pong prayer meeting ay every Fridays po yan, ng 6 p.m. Ang atin pong anointing service ay every last Friday of the month. And lahat po ng mga young pro na katulad ko, ayan, pag kayo po ay 22 years old above, and kapag kayo po ay may asawa, na 40 years old below, magkakasama po tayo sa isang ministry. Ako po ang leader ng ministry na ito. Meron ho tayong fellowship ng mga young pro. Supposed to be po sa 27, Pastor, 27. Kaya lang meron pong gawain ng atin pong mga SC dito, mga super cutes natin. Mga senior citizen po natin. Meron po kayong gawain, So, atin pong in-adjust ng March 1. Kaya in-invite ko po lahat ng young pro. Mga kasama ko, magkita-kita po tayo. I-announce ko na lang kung saan po yung lugar natin. Pero malamang sa coffee shop po ito. Ayan, syempre KKB po yan at ilibre po ninyo ako. Okay? Ang atin pong project ay tuloy-tuloy pa rin po yan. Nag-review na po kami, may mga hindi pa po nakatapos, may hindi pa nakapag-start. Kaya pwede pa pong ibigay ang atin pong aircon and MediaTek project. Sabihin nyo lang po sa akin or sa treasurer po natin, si Madam Shay Lala. Ayan, and meron ho tayong mag-picture po tayo, kailangan po, I think, ng ating bishop. So naghihiling po sila. After po ng service, wag ho muna kayong lalabas. Mag-pictorial ho muna tayo. And syempre, gusto ko rin i-welcome Brother Calvin at saka Sister Mary Ann. Tayo kayong dalawa. Tayo. House of Prayer, 1, 2, 3. Welcome! Welcome, Calvin and Mary Ann. Ayan. Thank you for coming. Si Calvin po, matagal yan sa iConnect natin. And salamat sa Lord. At nagbalik. Nagbalik po sa HOP. HOP yan, HOP. Ayan. And syempre, mayroon po tayong special offering. Bakit po tayo mayroong special offering ngayong umaga? Hindi ko po birthday.
Pero po, nung January 19, nag-preach po ako sa isang church sa Dagupan, sa church anniversary. Pagkababa ko ng pulpit, tumatawag si Deb, and sinend niya yung video na nasusunog, yung portion ng GCF Dagupan, Sa lahat po ng hindi nakakaalam, ang GCF Dagupan po ay ang mother church po natin. Diyan po tayo nagsimula, ang buong Rosario family, Pastora Girly and the whole family. GCF Dagupan po yan. Ang ating chairman, GCF Dagupan din. Ako po ay GCF Dagupan din. Kaya po ang GCF Dagupan ay special po sa atin. Nasunog po yung second floor sa bandang likod, noong January 19. So nasunog yung CR, nasunog yung isang kwarto, and ina-assess nila. Ilang buwan, Pastora, bago ma-assess? 3 buwan bago nila ma-assess. Hindi pa po sila nagsiservice doon ngayon sa third floor, kundi nagre-rent po sila sa isang lugar. And sa pagkakaalam ko, medyo malaki po yung kanilang per Sunday na nire-rent. Kaya bilang anak ng Dagupan at bilang atin pong kasama sa buong Gospel of Christ, tayo po ay magbibigay po ng special offering sa kanila sa umagang ito. Para lang kahit papano yung ating maliit na share ay makatulong po sa kanilang expenses. Lalo po every Sunday nagre-rent po sila ng kanila pong lugar. At alam ko, hindi po biro yung cost po ng lugar na nire-rent po nila. Ano po? So tayo po tayo ulit. Sa mga nais lamang po pala magbigay, pwede ho kayong magbigay. Ayan, sa mga nais lang magbigay, pwede ho kayong magbigay dyan. Atin pong tulong sa atin pong GCF Dagupan. Ayan, sige po, pwede na po kayong magbigay. Ayan, nagbigay din po ang church natin at syempre ito po ang ating ibibigay. Lahat-lahat po yan, mapupunta po yan sa GCF Dagupan. Nabalita yan na na live pa yan, na live sa Facebook, ang nangyaring sunog noong January 19. Ayan, marami pong salamat. Si Ate Gina pala, purong-purong GCF Dagupan. At saka si Pastora Queen, GCF Dagupan din yan, kinuha. Hallelujah. Kaya blessing na blessing po ang GCF Dagupan sa atin. Okay, so by the way po, wala pa sa announcement ito, pero ang atin pong 22nd anniversary ay malapit na. Ito po ay March 31. 22 years na po ang House of Prayer. Hallelujah. At tumitingin ho kami ng lugar, dahil yung ating nga pong kalsada, magiging concern natin yan. So mag-wait lang tayo ng further announcement, pero magse-celebrate tayo ng ating 22nd anniversary this March 31. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. At tinatawagan ko po Sister Karina. At si Brother Daniel, ay si Karina lang pala, para sa ating favor confession. Sige po, let us declare the favor of God with conviction and power. In 1, 2, 3, in the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. Expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of generation that experiencing God's favor, immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I don't have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life, and that is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below.
We thank you so much, Father God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, na sa umagang ito, pinuspos mo kami, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula po sa inyo. At minsan pa, aming kahilingan at aming panalangin, O Diyos, sa buong linggo, Panginoon. Lord, puspusin mo minsan pa kami, punuin kami ng pag-ibig na nagmumula sa inyo na siyang dadaloy sa aming pamilya, tahanan, Panginoon. At salamat, O Lord God, Lord, sa aming tatahakin na buong linggo, Lord. Ang pag-ibig mo ang siyang mag-iingat sa amin. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang magpapaalala sa amin, Lord, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, siyang mag-iingat sa amin. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng pagpapalat bendition sa amin. Once again, O God, bless your people, O God, and we receive your blessing, O God, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, and all the people of God. Magsabi po ng Amen, Amen. God bless everyone, at tayo po ay magkamayan. Shalom, shalom, shalom. Amen. Ay, opo. Meron po tayong pictorial. Wala mo nang aalis. Pero bago yan, mga anak, magmano muna tayo sa ating mga magulang. At sa mga